Binuweltahan ni Vice President Sara Duterte sina Senadora Risa Ontiveros at Party List Representative Franz Castro matapos nilang questionin ang paggamit ng Office of the Vice President ng milyong-milyong piso na confidential funds. Ilang ahensya rin ang humiling na magka-confidential funds para sa 2024. Ano nga ba ang confidential fund at para saan ito? Tunghayan po yan sa special report na tinutukan ni Rafi Kim. Mainit ang sagutan ni Vice President Sara Duterte at Opposition Senator Risa Ontiveros sa issue ng confidential funds ng Office of the Vice President noong taong 2022. Illegal daw kasi ang paglipat ng 221 million peso confidential funds mula sa Office of the President patungo sa Vice President. Sa pahayag ni Duterte, pinatutsadahan niya ang anyay madramang si Ontiveros na gusto raw palabasin na nakuha ng illegal ng OVP ang 2022 confidential funds nito. Pero wala naman daw maipalabas na patunay ang mga ito para suportahan ng anyay marumi nilang imahinasyon. Sagot niya ni Ontiveros, trabaho lang, walang drama. Hindi ko kailangang mag-wish na na-access ng opisina niya ng illegal ang confidential funds. Dalawang former Senate President na ang nagsabi, Senator Drilon at Senator Pimentel, na yung paglipat ng pondo mula OP to OVP ay illegal at unconstitutional. Binanatan din ni Duterte si Party List Representative Franz Castro dahil sa mga batikos nito sa 2022 confidential funds ng OVP. You took out words doon sa batas and you interpret it this way. Sabi nila, huwag niyo na basahin yung tatlong words dyan. Basta makinig lang kayo sa interpretation namin. Yan ang ginagawa ni Franz Castro. Ngayon. At ng buong Makabayan Bloc. Kasi alam nila na ginagamit namin ang pera para hanapin yung koneksyon nila sa mga NPA. Nauna nang sinabi ni Representative Castro na pawang katotohanan ang binabanggit nila tungkol sa confidential fund ng OVP. Karapatan daw ng publikong malaman kung paanong ginastos ng OVP ang 125 million pesos sa loob lang ng 19 na araw. Pero para saan nga ba ang confidential funds na yan? Batay sa Joint Circular No. 2015-01 ng Commission on Audit, ang confidential fund ay pondo ng mga civilian government agencies para sa kanilang surveillance activity na susuporta sa kanilang mandato. Iba ito sa intelligence funds na pondo naman para sa pagkalat ng intelligence information ng mga uniformed military personnel at intelligence practitioners na may direktang epekto sa pambansang seguridad. Ngayong taon, 10 bilyong piso ang kabuuang budget para sa confidential at intelligence funds ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Para sa susunod na taon, ganito rin kalaki ang hinihingi. Pinakamalaki ang sa Office of the President na nasa 2.25 billion pesos ang hinihinging confidential funds. Bukod pa sa 2.31 billion pesos na intelligence fund. Pero base sa datos na nakalat ng GMA Integrated News Research, dumami na ang mga civilian agencies na humihingi ng confidential funds. Mula sa 21 ahensya noong 2016, nasa 28 agencies na ang humihingi nito sa 2024 budget. Doon sa ating nakaraan, ang confidential funds nga ay parang nilalaan lang sa Office of the President. Kasi nga, kailangan siyang may confidential funds for special pet projects. Kasi ang Office of the President, di ba, parang ang assumption doon, supervision of all the agencies of the government. So, may kanya-kanya silang flagship programs. Sabi ni Dr. Maria Fe Mendoza ng UP National College of Public Administration and Governance, nagbago na ang panahon tungkol sa pangangailangan at pinagkakagastusan ng confidential fund. Kaya daw marahil dumami ang humihingi nito. Ngayon, tinignan nila na ang national security, hindi lang siya peace and order or yung parang problema natin sa defense or sa mga terrorists. Kung hindi, kasama din yung food security. Ino-audit pa rin naman ito ng COA, pero di tulad sa regular na budget, hindi pwedeng isiwalat ng COA kung saan ito ginamit. Pagtatanungin mo, bibigyan ka ng datos na, ay, hindi namin madidisclose kasi confidential. Ayon sa mga eksperto, kung pagbabasehan ng batas, mahirap kontrahin ang paghingi ng confidential fund ng mga ahensya ng gobyerno kapag sinabi nilang kailangan nila ito para maipatupad ang kanilang mandato. Pero sana raw, sa halip na programang hindi pwedeng malaman ang pinagkagastusan, ibigay na lang ito sa ahensyang direkta ang tulong sa mamamayan. Yung intelligence funds, ilagay talaga natin sa intelligence agencies para mas magamit nila yon. Kesa i-spread out mo sa kung ano-anong mga agencies na
baka naman kukonti lang ang ambag. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.